Wastong paraan ng pag-aani ng palay. Ang tamang paraan ng pag-aani ng palay ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng bigas at masiguradong mataas ang ani. Narito ang mga wastong hakbang o paraan sa pag-aani ng palay. Pag-aantay ng tamang panahon ng pag-aani. Pag-obserba sa maturity stage. Dapat maghintay ng tamang panahon ng pag-aani kapag ang mga butil ng palay ay matigas na at ang mga talbos o dahon ay nagsisimula ng magkulay dilaw. Ang tamang maturity stage ay karaniwang 28 hanggang 30 na linggo matapos itanim. Pag-check ng butil. Ang mga butil ng palay ay dapat matigas at hindi na madurog. Kapag piniga, hindi na dapat tumulo ang katas mula sa butil. Pangalawa, pag-aani ng palay. Paggamit ng pag-aani, sickle o panghampas. Kung tradisyonal ang paraan, maaaring gamitin ang sickle o sundang para sa pagputol ng mga tangkay ng palay. Kung gumagamit ng mga makina gaya ng harvester ay mas mabilis at mas maraming palay ang aaniin. Pagputol ng palay. Kapag gumagamit ng sickle, ihiwa ang mga tangkay ng palay sa pinakamababang bahagi ng puno at tiyakin na hindi masyadong malayo sa lupa. Huwag kalimutan na ang pagputol ay dapat gawin ng maingat upang maiwasan ang pagkabasag ng butil. Pag-aani sa tamang oras ng araw. Maganda ang pag-aani kapag hindi pa ganong mainit ang araw. Karaniwang mas mainam ito sa mga umaga o hapon para hindi mabasag ang mga butil ng palay. Pag-alis ng mga damo at pananim. Pag-sift o pagtanggal ng hindi kinakailangang mga materyales. Kung gumamit ng makina, tiyaking walang mga damo, bato o ibang debris na kasama sa mga inaani. Dapat malinaw at malinis ang mga butil ng palay upang maiwasan ang kontaminasyon. Pag-time ng mga inaning palay. Kung hindi gumagamit ng makina, maaaring itay ang mga inaning palay sa pangkat na tinatawag na buntot o hakot at ikabit ito sa mga pabalat ng palay upang hindi makalat. Maaari ding gamitin ang bamboo o ibang materyales bilang pang-hold ng mga ani. Pag-imbak ng palay. Pagkatapos anihin, mahalaga na maayos na itago ang mga inaning palay upang hindi agad masira. Itabi ito sa mga lugar na may magandang ventilasyon at hindi basa upang maiwasan ang pagkabasa o pagkabulok ng mga butil. Panghuli, pagpatuyo ng palay. Kung hindi agad may proseso, kailangan i-dry ang mga butil ng palay upang hindi mag-mold o masira. Gamitin ang natural na sikat ng araw para matuyo ang palay sa loob ng 1 to 2 na araw. Kung gumagamit ng dryer o mechanical dryers, siguraduhin na hindi tumaas ang temperatura ng labis upang hindi masira ang kalidad ng palay. Ang pagsunod sa mga wastong pamamaraan sa pag-aani ng palay ay makatutulong upang makuha ang pinakamataas na ani at kalidad ng palay na magiging daan sa mas mataas na kita at mas matagumpay na pagsasaka. Ito po ang Group 1, Set B sa EPP. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.